Thank you, Julie, at magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome na ulit sa ating regular broadcasters forum. It's brought to you by the Liga ng mga Broadcasters Pilipinas. And of course, by our chairman dito, nandito si Mike Abe, ang ating chairman ng PCA and DCME, and in behalf of the other officers of the Liga, I would like to welcome you once again sa ating regular broadcast. Ang ating broadcasting forum. Live din po tayo sa KITV. With Camilo and kapatid na Kit Lagarin. Ngayong umaga ay malilihan tayo mga iba't ibang mga personalities. Dalawa na sa kanila dito. And of course, sa aking kanan, hindi na kailangan mag-itipone. Of course, sigurang na bisita natin dito si Congressman Glenn Chong, ang isa sa mga bumabaga noong araw pa sa Picos. Nakikita naman natin ang epekto ng kanilang advokasya. At meron din tayong bagong bisita ng umaga, si Ma'am Daisy Arcilia Brett Holt. Kanyang advokasya naman ay kagaya ng advokasya natin sa Makik. Kung pwede ay subukan natin ang jury system dito sa Pilipinas. Pabati mo na si Kong Glenn, kasi ang sabi ni Kong Glenn, interesado din sa mga pakinggan yung sasabihan ni Ma'am Daisy. Kaya pabati mo na si Kong Glenn at mamaya ay punta na natin sa Ma'am Daisy. Kong, pabati mo na. Yan. Thank you, Karakay, and magandang umaga sa inyong lahat. Andito na naman tayo. We continue with our advocacies for transparent and credible elections. Pero gusto ko munang mauna si jury system because I'm very interested also to listen. Okay. Daisy, magandang umaga. Magandang umaga rin. Thank you for joining us. Siguro, in a nutshell, medyo ilang palimula, brief mo kami dito sa inyong advocacy. Although, of course, kung jury system ay matagal na rin sinisigaw na ating kapatid na si Kilaris. Yan ba? Magandang umaga sa lahat. Ang advocacy ako ay sinimulan ko sa United Kingdom. 30 years na ako sa UK, kaya ako ay triple citizen. Filipino citizen, British citizen, at senior citizen. Ano mo na Filipino? Una yung Filipino. Filipino? Apat? Hindi, kung iisipin pa natin kung ano yung kaapat na citizenship. Matagal na namin ina-advocate ang jury system since 2009. Kaya lang, nagsimula lang ako doon sa Europe, sa UK, at sa iba-ibang countries to teach the Filipinos or introduce the Filipinos in Europe and in UK about the jury system. Although sa UK, 800 years na ang jury system, pero hanggat hindi ka na-involved, hindi mo iisipin na yun pa na ang reason bakit maganda ang takbo ng sistema sa UK. Maski sa US, 226 years na ang jury system sa US. Sa ibang countries, Canada, Australia, New Zealand, yung mga countries na gusto nating puntahan, meron silang jury system. In fact, sa Japan, 2009 nagsimula ang jury system. Sa South Korea, meron na rin silang jury system. Ang Hong Kong, matagal na dahil meron silang jury system dahil sila ay colony ng UK. Hindi ko lang alam kung itinuloy nila noong naging part na sila ng mainland China. Ngayon, bakit namin pinopropose ang jury system? Merong mga reasons, general reasons, at meron din mga particular reasons. We think that jury system is a step towards a righteous and just justice. Kasi alam niyo naman dito, marami ang hindi na sumusunod sa law mula sa itaas hanggang sa ibaba.
Ngayon, kailangan din natin ng jury system para magkaroon tayo ng fair and equal justice law. Ngayon, ano ang mga effects ng jury system? Number one is it will empower the Filipino people in the administration of justice and the running of government, indirect running. I will discuss this later. The second one is it will make our leaders respect justice and fairness. The third is it will enforce our country's laws. Magandang mga laws natin, pero hindi natin ma-enforce. Yun ang problema. And with the jury system, it will instill respect for them from all levels of our society. And the last is create a judiciary that is untainted and equal to our peers throughout the world. So yun ang pinaka-general reasons why we should have a jury system. Maraming reasons na if you would allow me, I will gladly discuss it. Ako naman, isa siguro itatanong ko about this, as well as mentioning of air. Sasabi ko sasabi mo nila para mag-i-promote namin ang gusto ang jury system. If siguro makakuha naman tayo mga endorses ng mga legal personalities, yun din nasasabi ko yung kasama kita noon na encourage tayo na diba dating Justice ng Court of Appeals o dating Justice ng Court Suprema o halimbawa mga legal luminaries, mga deals o legalities of law, to support our cause. Mas maganda siguro natin natin. Maganda at mas mapapadali ang pagtakbo nito or panalo ng jury system. Kaya lang nagsimula kami dito, my group, Worldwide Philippine Jury Initiative. Nagsimula lang kami dito last year. Actually, so ang ginagawa lang namin is actually teaching the Filipinos about the jury system. Marami talaga walang kaalam tungkol sa another judicial system. Ang alam lang nila yung single judge system. Okay, tama-tama, mga abogado na makasama natin dito na mga bisita rin. Kami siguro makakuha din ng mga reactions from them, no? Pero iba naman yung pag-usapan natin with Congressman Ben Chong-Mea-Mea. At pamatingin ko muna, ang kaibigan din natin abogado, ito naman yung isa sa mga ilang siguro singing lawyers. Pero kasi Congressman Ben, kumakanta ka, iba? Tumutugtog pala. Singing lawyer, Attorney Lani Gadon. Attorney, sa mga counsels ni natin Pangulong GMA at mukhang tuloy-tuloy na yung magandang balita na nakuha natin from Congress yesterday at tulong. Attorney Lani. Magandang umaga sa inyo na lakay. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito. Ano ba yung tanong mo? Yes, tuloy-tuloy na yung magandang balita. Oras kahapon. Yung kahapon, naipasa inaprubahan ng Committee on Justice ang House Resolution para sa pagbigay ng house arrest kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At napakaganda ng resulta sapagkat 8-1 yung boto, no? At ang bumoto lamang ng no ay as usual yung expected yung kaliwa. So kahit kailan hindi naman bumoto ng yes on any issue. Alam ni Congressman Chong, neglect siya. Palaging nasa kabila yun on any issue. So expected yun. Now, maraming ang tumawag sa akin kahapon pa lang at nagko-congratulate. Ang sabi ko, teka, maaga pa. Kasi i-plenary voting tayo and then after that, tsaka pa lang ipapadala sa Sandigan Bayan kung makakakuha ito ng majority vote. Pero we are very optimistic, very hopeful na yun ay maaprubahan ng majority sapagkat
kahit nga yung mga LP stalwarts, yung mga very staunchest allies ni Pinoy ay ini-endorso yun, ano? Kagaya nila Neil Topas, ni Congressman Topas, sila Congressman Barzaga, yung mga talagang mga very close. Si Ray Umali, si Congressman Ray Umali, mga very close kay Tim Rian. Pero sila pa yung nangunguna na i-grant nga yung house arrest na yan. Si Congressman Rufus Rodriguez, na meron pa nga siyang pangalawang bill na final, yung i-convert daw into a jail facility under management of Bureau BJMP, yung residence ni PGMA, para lang na i-grant yung house arrest na yan. Sana nga ma-i-grant na sapagkat talagang unjustified naman yung pagkaka-detain ni President Gloria Macapagal-Arroyo. At ang kagandahan pa nga niyan, yung ibang mismong mga congressman ay nagsasabi na aside from humanitarian considerations, mismo sinasabi rin nila na wala naman talagang kaso sapagkat wala namang napatunayang ebidensya. In fact, napakahina ng kaso ng prosecution. Kaya lalong gumaganda ang pakiramdam namin na ngayon kasi na-realize na ng mga tao na wala naman talagang kaso, wala naman talagang kasalanan si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Okay. So, Dory, how soon will we expect the former president to finally go home? Ano matagal pa kaya yan sa proseso? Ang proseso siguro kasi sa Kongreso, mas pamilya si Congressman Glenn. Basta siguro mapapadali yun. Dahil ang sabi naman ni Congressman Neil Topas, bibigyan daw nila ng priority yung House Bill na yun. So kung kailan ba next session? After so after the fourth Monday of July. Fourth Monday of July, if it will be taken up and will be put to a vote, then it can be transmitted to Sandigan Bayan within the week, July 4, 6, 7 or so. Kung maibigay sa Sandigan ng by second week of July, then hopefully we can expect it by the first week of August or second week of August. Siguro, safe to say, she'll be spending Christmas at home. Well, gano'n na yan. Malay na yun. At we are hopeful that it will happen. But the decision of the Sandigan Bayan is a different matter because it doesn't mean that if the House of Representatives would send a resolution, House resolution recommending the House arrest of GMA, it doesn't mean that the Sandigan justices will abide or will give in to the request of the House or of the House of Representatives. Kasi merong separation of powers ng judiciary and the legislative. Ang pinapaliwanag dito ng House is that they are strongly recommending this measure. Yun lang. Alright, ito tayo may comment. Mabigat ang recommendations yun sapagkat ito ay nanggagaling sa isang branch ng government, no? To equal branch of the government. So, mabigat na rekomendasyon yun. And besides, makikita dito ng Sandigan Bayan na even the political opponents of PGMA are one in saying that she should be placed under house arrest for humanitarian considerations. And in fact, some are even saying that there is no case at all. There is no evidence. And that how come the others have been given bail? Yung iba na-dismiss na, binigyan ng yung kanilang demurrer to evidence. So there's no reason why
this request or suggestion for house arrest should be denied by Sandigan Bayan. Okay. Thank But you. of course, attorney, bago may complain, election year yan, attorney. Ang inisip na ibang mga malilikot ang isip, medyo magiging mabait na ang aking administration kay PGMA. Alam mo na, naniligaw tayo ng mga boto, di ba? Wala kayang underlying corner na gano'n? Hello. Maaaring gano'n ang iniisip ng iba at siguro doon sa ibang lugar meron silang masasabi na bahid ng katotohanan dyan sapagkat napakarami pa rin naman lugar ngayon na marami talagang mga supporters pa rin, mga loyal supporters si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, no? Halimbawa na lamang ay sa Pampanga, noong nakaraang eleksyon, nakuha niya yung siguro 97% of the votes. 3% lang nakuha ng kalaban. Another example, yung Quezon, solid na solid pero sila kay GMA at sapagkat yung lahat ng kandidato doon ni PGMA ay nanalo at hindi maitumba ng administrasyon. Ito, isa pang napakagandang halimbawa, yung doon na lang sa Camarines sa Sur, di ba? Nanalo doon si Congressman Dato. Sa kabila ng lahat na ang kanyang kalaban ay isang incumbent governor na for almost 50 years has been controlling the politics in Camarines. So, ibig sabihin talagang marami pa rin yung marami pang lugar na yung mga local candidates ni PGMA ay panalo. O kagaya na lang ni... pero talagang napakarami pa rin At kung mapupunan nyo, kasi madalas ako sa veterans, siguro mga 2 to 3 times a week ako nandun, no? So, na-observahan ko yung mga dumadalaw doon, yung mga mayor, yung mga congressman, yung mga gobernador. Some are incumbent and some are previous officials na makikita mo talaga yung loyalty nila kay PGMA. At sapagkat ang sinasabi nila, noong panahon daw talaga ni PGMA, napakarami niya accomplishments na nakagawa na itulong sa kanilang probinsya, sa kanilang bayan. May question ko, Julie, na? Iwanan ko lang si Ariel Alanis, dating executive ng Channel 4, dito, dinalo tayo. Ariel, alam ko sa ating director sa National Trust ng Channel 4 siya na dito. Balik na kayo, complain muna. Bakit ang mic mo? Balik muna tayo complain. Complain. Ano na nakikita mo senaryo ngayon ng 2016 elections? No? Actually, because of the notification ng 268.8 million na midnight contract de Brillantes, yung 82,000 picos na old will have to be really repaired. Kasi nga yung digital line na lumalabas, di ba pinakita ko sa'yo? Nung last hearing ng Thursday, I showed it on the projector ng Senate na up to 6,278,000 ballots had digital lines. So, tinanong si Technical Evaluation Committee ng DOST, tama ba itong pinakitang figure ni Glenso? Sinabi naman niya, totoo yan, tama yung figure na yan. So, pag in-extrapolate mo nga, aabot ng 6,278,000 ballots ang may digital lines. Now, hindi natin alam kung ilan talagang makina ang may mga ganon. So, kailangan mong tingnan yun, i-diagnostics one by one. Na-disqualify, na-nullify naman yun. So, ngayon, magbibidding ulit ang COMELEC. Lumobo na po yun. From 268.8 million, naging 1.68 billion pesos na. Ang ginawa ni COMELEC, dinagdagan na lang niya ng word na upgrading. Pero nga ho, ang PICOS is an old technology. Para nga ho yung cellphone na 3310.
ma-upgrade pa ba ang 3310? Ano ang 20 ano yun? 20 ano ba nila? Maganda yun. Hindi mo ibato yun, hindi naduduro. Hindi pero 3310 talaga yung equivalent niya. Ma-upgrade mo pa ba yung 3310? Hindi na. So bakit lumubo yung amount? From 268.8 million, lumubo to 1.68 billion pesos. Magic. So ngayon, pinapa-explain sila. Ang explanation lang nila, may upgrading kasi. Pero ngayon sabi nga ng Southeast Asia Vice President ng SAICEL, the PICOS is already an obsoleted technology. Tumawa nga kami doon sa word na obsoleted eh. Obsoleted. Tumawa nga kami doon sa panel. Pero sir, baka ang ibig niya sabihin ng obsoleted, the PICOS technology is already obsolete and must be deleted. So kaya obsoleted. Wala man mo. Kinumbay na lang yan. Hindi sa Indian. Compound word. Pero, yun na nga. Okay, ganito. In-explain ng DOST yung cost ng digital lines. Ito pala nangyari. PICOS din ang ginamit ng Mongolia. Nag-elections noong 2013 sa Mongolia presidential and parliamentary noong 2012. Sinabi nila, ang cost ng digital line is dahil sa init ng panahon at yung dust. Dust, init, at ang frequency of use. Kasi bawat PICOS, halos 1,000 kutate. So kaya daw yung ink nagpa-block doon sa first ballot, nakaka-carry over sa lahat ng ballot. And when it falls on the oval, binoboto ng PICOS yun. Kasi nakikita niya yung line eh. So ito, binoto lahat. Ang contention ko, sa Mongolia, 1.2 million lang ang bumoto. 1,239,000 ang bumoto. Compared to the Philippines, 40,144,000. So hindi magkapareho yung sinabi nila na because of the frequency of use. Hindi naman ginamit masyado doon sa Mongolia. Bakit may digital line din sa Mongolia? Pagkatapos, dito sa Pilipinas mainit. Sa Mongolia malamig. Hindi magkapareho yung sitwasyon. So you cannot say, hindi mo pwedeng sabihin na it's because of the machine. There must be something wrong with the program itself. Kasi magkaiba yung sitwasyon, pero magkapareho yung resulta. May digital line din sa Mongolia. So ngayon, eto na. 2 beses na si Smartmatic na disqualified. Isa, pre-qualification bago mag-bidding. Yung pangalawa, post-qualification after the bidding. Kasi sila nga nang nanalo. They filed already their motion for reconsideration, wala pang action. But on top of that, may balak na ang COMELEC na bumili pa ng 100,000 new PICOS. Hindi mo bili pala yun, lease for 9.5 billion pesos. Hindi pa kasama yung 23,000 na 2 billion pesos. So aabot ng 11.5 billion pesos. Lease pa lang yan ng makina. Hindi pa kasama yung actual conduct of the elections. Because aabot tayo ng 20 billion na higit in holding just the 2016 elections. 20 billion? Aabot tayo ng mahigit 20 billion kasi yung PICOS pa lang would account for about 11.5 billion. Meron pang DD80, yung DDPT, yung optical, yung barcode, yung tabart, which is about 690 million. So that's already 12 billion. Hindi pa kasama yung mga sahod ng mga teachers, yung logistics, printing of ballot, and all other matters related to the conduct of the elections. Aabot tayo ng mahigit 20 billion pesos. Dati yung manual elections, 6 to 7 billion lang yun. 5 nga lang, 5 to 6 billion. Now, it's 4 times more expensive. So, anong possible solution po? Ang isang possible solution dyan is yung decrease ni Gastelman. That's the transparent and
credible election system. Pero meron din ho akong in-attend dito sa Asia Pacific College. It's also manual, pero yung teacher, bago ho ang balota ho ginamit namin is tulad ng ginamit natin noong 2013, mahaba, shading lang. Pagkatapos, before ho babasahin ng teacher manually, they use an Android to get the QR code doon sa balota. Pag nabasa niya yung QR code, lalabas yung mga pangalan ng mga kandidato doon sa iPad niya or sa Android. Pagbasa ng teacher, i-click lang niya doon kung sino yung binasa ng teacher. Pag-click niya doon, nandun din sa projector in front of the public. So nakikita ng tao. Pag sinabi, Defensor Santiago, pinipindot niya rito, nandun din makikita mo yung kay Defensor nag-a-add ng 1. So, we tested about 13 ballots. We finished in 3 minutes. Question, Kong. Opo. Ayon dun sa bagong chairman, labag daw yun sa automated election law. Hindi ho. Ayun ang sa kanya. Na, anong pangontra niyo roon? Ang PCOS is not a full automation. Because when you say full automation, from the moment of voting until transmission of results, automated lahat yan. Hindi naman. Manual ang voting natin eh. As a matter of fact, it's paper-based. So, it's actually a hybrid system pa rin. Correct. And a lot of people agree with you. Ang problema nga, COMELEC na susunod dito at ang paniwala ng COMELEC, labag yun. So how do you resolve that? Ganito ho, sir. The new chairman, si Andres Bautista, during the last hearing ng JCOC, hindi ho siya nagpa-participate masyado, nagsasalita. Ang sabi na niya, I'm taking in all this naririnig ko. And afterwards, nung in-approach siya ni Gaslaban and the other group, yung nakita ko dun sa Asia Pacific College, nag-set siya ng May 27 for a demonstration sa COMELEC. So, open siya. Open siya. At least, we should give him the benefit of the doubt at this stage. Open siya for this system. Okay. But let me give you an information. Andun din ako in-interview ko rin siya At yun yung sinabi niya on cam. Sige. Labag daw yun. Sabi ko, paano yan? Pwede bang kuhanan ng opinion ng Korte Suprema tungkol dyan? O paano ba pwede? Ganito po. We cannot get the opinion of the Supreme Court kung hindi tayo mag-file ng petition. Oh yeah? Because it is always by the appropriate Can we do that? Petition the Supreme Court? I know there's another group preparing a petition to the Supreme Court. Nag-file na ho ako doon. Ang dami ko na akong final doon. So, the last one I filed was seeking a declaration of nullity to declare unconstitutional the EES law. Because yung contention ko is yung TEC saka yung CEC are meddling in the conduct of the elections, in the automated elections. Under the Constitution, they have the sole power to conduct the elections. Ang nangyayari ho si POC, TEC, Technical Evaluation Committee, at si COMELEC Advisory Council is actually meddling with them. So, I'm asking the Supreme Court to declare these portions of the law unconstitutional. Kasi parang silang supramalis na hindi pwede yan, ito yun. Hindi pwede because it should be COMELEC who should be conducting it all. Okay. But there's another petition. I don't know kung ano yung mukha ng petition nila, but I think it is also with respect to the constitutionality of the because ang contention ko, I don't know kung I can put it there, that the elections in 2010 and 2013 were not constitutional. Kasi ang ginamit ng PCOS as basis for the election return is not yung original ballot, but the ballot image. Hindi yung pwede yun. Diba? Election is active suffrage. You exercise it by means of your ballot. In the manual elections, under Section 211 of the Omnibus Election Code, ang sinabi, the counting must be based on the original ballot of the voter. Hindi naman na-abrogated yun by the EES law. It must be based on the original ballot. Ang basis is the original ballot.
Pero anong ginawa ni Picos? Nagpipicture siya, di ba? Nag-i-scan si Picos ng ballot mo. Ang binilang ng Picos is not your original ballot, but the picture of your ballot. Which is cloned. Which is already wrong because nandun yung digital line. Nagdadagdag na nga siya. So that's my contention. The EES law is unconstitutional. And the elections in 2010 and 2013 were all invalid. Because ang basis ng Picos is not the original ballot, but the picture of the ballot. Thank you, Paul. Thank you. Okay, thank you. Kit, bawal mo pa mga questions sa kanila. Pagkatipon natin sa parating guest, Colonel Renato Marcial. Wala. Colonel Renato Marcial. Mayor Marcial. Ay, wala. Colonel Renato Marcial, PIO ng Bureau of Fire Protection. Colonel, buhanin mo na. Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyong lahat. At ayok hindi niyo ako natusahin dito. Actually, ang Bureau of Fire Protection ngayon ay, of course, nasa lifeline na naman because of the tragedy of what happened in Valenzuela. But of course, bago ako tinawagan ni Nasay, ay may mga commitments na nagawa ko before, no? Para na, of course, to answer some queries. But sa ngayon, I cannot really give some information about the investigation being conducted by the Interagency Task Force. Pero ang stand po ng Bureau of Fire Protection dyan is that kung ano man po may mga pananagutan, kung sino man po ang mananagot, even on the part of the Bureau of Fire Protection, ay talaga mananagot. Because that is the instruction to us by knowledge of the Secretary, as well as yun po ang trust na dala natin. Ngayon, bakit nagkakaroon ng trahedya? Bakit ganito ang nangyari? Ito yung part and parcel dun sa investigation report na gagawin ng Interagency Task Force. And of course, they will come up with a thorough report to include the recommendation, what went wrong, paano natin maiwasan, and of course, the liability of those persons involved on the part of the owner or on the part of those people implementing the project. Pero ano po yung nasa ating tapos ng tawag dyan, yung investigasyon? Well, yung ibigay po sa atin ay 2 weeks. Within 2 weeks, we need to come up with the investigation. It will be forwarded to the Secretary. Para pag makita nga, well, kung merong mga kailangan makasuhan, definitely ay kakasuhan. Dahil 72 lives ang nakataya po dito. At of course, kailangan talaga. Yun. Kaya ang nangyari, pinahuli si Gloria at pina-impeach si Corona. Yun ang istorya niyan. Ang PCSO case, na dahilan kung bakit nakapilit si Gloria. Paninindigan yan, attorney, ha? Hindi ko ito pinaninindigan. Record ito sa Sandigan Bayan. Record dito. Kasi ngayon, ang panlaban ng grupo ni Pinoy, ang slogan, huwag kang magnakaw. Wala naman ninakaw si Gloria. Walang ninakaw. Ang sabi ng prosecution witness na taga-COA, ito prosecution witness, hindi naman po si GMA ang responsible officer dyan sa PCSO funds. Dahil merong board of directors yan. Merong general manager. Merong disbursement officer. At ang sabi ng taga-COA na witness ng prosecution, wala hong perang pinadala sa Malacanang. Kasi ang disbursement niya nasa PCSO. At ang sino ba nag-designate ng disbursement officer ng PCSO? Eh yung board of directors din. Ngayon, nag-testify yung isang director ng PCSO na lawyer pa. Ang sabi niya, wala kaming proof na may perang binigay ni GMA. Alam niyo ba kung anong meron ba kayong papeles man lang na merong pera na ipinasa sa Malacanang? Wala po. Ano ang nalalaman mo tungkol sa kaso na ito? Wala po akong personal knowledge kasi inapoint lang ako ni Pinoy ngayong 2012. So isipin niyo, may witness pa gano'n. Walang alam. Walang alam. At saka at lahat ng bahay dito sa ahensya ng gobyerno may sistema. Bakit? Pondo ng isang ahensya, hindi mo nang ibibigay yan sa presidente. Yung ahensya na yan ang nagdi-disperse.
Kaya nga ang nangyari dyan sa kaso ng PCSO, yung iba, pinakaulan. Tinerminate na yung kaso nila, yung iba naman, binigay yung plea. Siya na lang natitira. Ano dahilan yan? Ang sabi nga ni Winnie Monsod, malinaw na ito ay political persecution. Ngayon, kung mababasa nyo lang yung ginawa ni Amal Alamuddin na Clooney, napakaganda ng pagkakagawa niya ng complaint na pinadala niya sa UN. Ang pasihan talaga is political persecution. Na kahit pasabihin na meron umiiral na batas dito na under Sandigan Bayan yung issue, lumalabas pa rin doon na talagang political persecution yung nangyayari. Okay. Thank you. Salamat. Welcome natin muli ang ating Vice President, Tony Arevalo. Dali, Tony Arevalo, thank you for joining us yung umaga. Vice President ka pala, sorry ha. Sa tagal ng panahon, nakapunta mo ng Vice President? Hindi, kasi sa magazine, si Raul pa rin nailagay. Sorry. Vice President Next. siya. Dalawa silang Vice President, ano ba? Anyway. Yun ang internal, ito external. I-share ko lang yung ibinulong sa akin yung Congressman Glenn para malaman naman ninyo. Nagbubulungan kami kanina yung SCTEX, di ba? Meron nag-propose na gagawin. Aquino. Expressway. Magiging KX. Ang sabi ni Congressman Glenn, mali yun. Ang magpapaalam dapat na gagawin nila, kung Aquino, Expressway. Ang mangyayari, sabi ni Congressman Glenn, Chris Aquino, Super Expressway. Ano yung sabi nun? Sex. Breaker kayo, breaker. Para wala pa rin yan. Latest. Hindi na latest. Bago ko na nalaman yun. Ay, lakay. Pero para lang sa kaalaman ng karamihan, gusto ko lang sana rin ibigay itong informasyon na ito, itong kaliwanag na ito na ang North Luzon Expressway ay, ang technical plan niyan ay nabuo during the time of President Macapagal. Sila ang nagbuo ng planning niyan, pati yung funding, yung budgeting. Lahat ng technical plan niyan nabuo. And then, nung pag-take over ni President Marcos, si President Marcos ang nag-implement. Siya rin ang nag-submit ng budget, isinama niya sa budget na sa Congress. At si Presidente Marcos ang nagpagawa niyan. Ngayon, nung pag-upo ni Cory Aquino, hindi. Nagmahal ang toll gate. Bakit? Bakit nagmahal ang toll gate? Kasi ibinigay sa mga Lopez ang operation. Dati yan ay sa PDCP, sa Philippine Development Corporation. Ngayon, in-award yan sa mga Lopez. Ang Meralco, binili na yan ng gobyerno under Marcos. Binili na yan using GSIS funds and SSS funds. Ang may-ari ng Meralco dati ay ang mga tao. At kaya na tayo nakakatanggap ng dividendo na cheque every December na pwede natin ibayad sa community. Sapagkat binili na yan ng gobyerno. Ang ginawa ni Cory, ibinalik sa mga Lopez ng walang bayad kahit piso for free. Sa pag-aakalang, yun ay kinumpis ka lang ni Marcos sa kanila. Binigay yung yung expressway. Pati yung Nawasa. Ngayon, yung ABS-CBN na binili na rin, pag-aari na rin yan ng gobyerno dati, ay ibinigay din. Kaya si Chris Aquino ay reyna ng ABS-CBN kahit gano'ng pakasagwat bilang yung kasagwat ang kanyang yung kung paano siya mag-host. Ilang Tanong mo na, si Pastor mo na. Ayan ang hindi ko alam. Pastor. Si Pastor Jess. Alam mo, masarap ito magagawa ng ganito Marami din natututunan Congressman, ang tanong ko po ay ito po para sa kapakanan ng lahat ng senior citizens sa ating bansa. Inuulit ko po lagi ang call the attention of Congressman. Sana po naman ipagtulungan ninyo Congressman ng ating bansa na i-repeal o amendahan po yung 100 taong gulang ng isang senior citizen na tatanggap ng 100,000 piso. Bakit hindi po natin amenda na 80 lang po ang dapat na edad ng tao? Sapagkat ngayon po tag-ilit. Yung 80 lang po ang hirap kunin. Ako 73 na may aabot bakit ang 7 taon. Pero tumatanggap na po dahil yung ang kailangan natin, yung 100,000 taon, meron na po tayong batas, no? Pero dapat,
Pwede po naman siguro natin pagtulungan kayo lahat ng congressman, kayo rin ay makikinabang, aabot kayo sa 80. 80 po naman 80 taong muna, tatanggap ng 80,000 pesos para po, bago po may mata ng tao, ng Pilipino, abay masabi niya nakinabang siya sa pera ng bayan. Iwala siguro sa tingin kong sana dito kasi senior na yun Okay, right. Sa parte din ko sa niya. Pero bago niyan, ipapapalo ko na sandali si Colonel. Isa pa ulit tanong. Bago ko si Colonel. Isa lang, Colonel. Napapag-usapan kasi yung Marikina Port, yung di ba, medyo controversial yun. At saka napakalaki ng responsibilidad magagawa ng Bureau of Fire Protection. Anong plano nyo doon? Kasi ginabiro talaga mukhang makakatotoo. Well, actually po, ang sa preparation dyan sa earthquake, lahat naman involved. And in fact, sa 10121, yung NDRM, National Disaster Risk Reduction Management Law, Council, it's a law na kasama dito yung Bureau of Fire Protection. Well, we can support doon sa emergency services and of course sa preparation. We are conducting mga earthquake drill in coordination with the barangay officials as well as the LGU. So, importante din po dito is lahat dapat aware dito. Not only all the agencies, importante dito yung role din natin. Especially sa inyo po, sa pamahayagan, napakalaki ng role ninyo to educate the public, even those mga simple, mga common tao. So, siguro po, kailangan natin dito, we need also to focus on that aspect dahil ang daming problema ng Pilipinas, baka makaligtaan natin, like what happened in Nepal. So again, on the part of the Bureau of Fire Protection, we are ready to assist and we are there to, of course, help the community as far as this issue is concerned. Last na. Pahabol lang. Last na kasi pahabol lang. Pero ba ang pamahalaan ba natin in case na matuloy yan? Matuloy na sunog. Yung bang BFP meron tayo o yung mga intelligence na kasama ninyo, mayroon ba tayong nakatutok na gamit para sa mga high-rise building natin? High-rise building. Hindi, yan ang tatamaan ka agad Actually sa ngayon, yung mga high-rise building, when we're talking about the integrity of the building, sir, integrity of the building ba? Pinag-usapan natin dito. Kasi kung integrity of the building, that's structural, may mga nasa building official yan. Sa amin kasi fire safety ng building. Yung gamit naman. Kung meron tayong area ladder, ay may kakulangan tayo sa area ladder. Kasi ang area ladder, ginagamit natin yan sa firefighting operation when it comes to high-rise building. Pwede magamit siya sa rescue. Pero we can be assured that yung mga high-rise building natin, may protective equipment siya like sprinkler system, alarm system. Ito yung ini-implement ng Bureau of Fire Protection. Presumption of regularity, bago naman yan matayo, bago may siya ng FSIC yan, kompleto yan ng safety requirements. So again, bago po ako magpaalam, nais ko man sanang sagutin lahat, pinapaabot ko po na in relation to what happened in Valenzuela City, we are actually, hopefully, we'll be finishing it in 2 weeks time bago matapos itong buwan. At ito ay kailangan ma-review ng ating secretary para na po sa ganon. Malaman what went wrong, what happened, bakit maraming namatay, bakit mabilis ang pag-spread ng sunog, and of course, sino po magiging liable. Kung meron pong liability, under the fire code, meron po itong may penalty na on the part ng owner, as well as on the part ng public officer. Pwede po itong gulong na less than 6 months and not more than 6 years, and 100,000 penalty or fine or imprisonment or both, provided kung meron pong namatay, the revised penal code, the provisions of the revised penal code will be preceded against those violators. Okay, thank you, Colonel. Thank you. Alam po, very busy ka, pero sumama ka sa amin yung baga. Salamat po, marami. Dapat talaga Last 2-3 questions na siguro. Kasi we are running out of time, no? Sige, questions ba kung meron ba? At dito ba si Colonel, si Congressman Glenn, si Attorney Gadon, at mas ma'am-days dito ng jury initiative. So wala na. Magtatapos na tayo. Last remarks na siguro. Wala kay Attorney Larry. Gadon, Attorney Larry. Last remarks na. Wala yan si GMA. Ang
ang pinapanalangin din namin na talagang makalaya siya dahil talaga namang walang kaso. At saka wala naman talagang ebidensya na kahit ano. Ngayon, isa lang sa mga pinapanalangin namin ay sana maliwanagan ang isip ng mga tao na hindi ba yung porkit sinabi lang ng administrasyon na may kasalanan yan, ganyan, gano'n naman, niniwala. Marami na ako nakilalang mga tao na sinasabi nila, may ninakaw na pera, may ninakaw. Pero actually, wala namang mapatunayan. At ang isa pang, ang isa pang naging issue dyan kasi sinasabi nila, si GMA daw, okay naman. Kaya lang yung asawa, yun daw matakaw, yun ang sinasabi nila. Pero ang hindi kasi, ang pagkakamali kasi, ang pagkakamali kasi nila noong nasa pwesto pa sila, hindi kasi sila nagyapang, no? Kagaya ni Mike Arroyo. Ang pamilya ni Mike Arroyo isa sa akin ng yaman. They own, historically, the lands from Marikina up to Araneta Avenue. Kaya nga yung mga street yan, mga tuwason. In fact, yung Ateneo, dinonate lang yan ng pamilya, ng nanay ni Mike Arroyo sa mga Jesuits. Yung kagaya nitong tong La Vista, wala nakakaalam na sila pala yung may-ari ng subdivision na yan. No? Bago pa maging walang nakakaalam na may building palang malaki sa Makati na even before pa tumakbo sa senador, si GMA, napakarami na nilang pera. In fact, doon sa Bohol, doon sa Iligan, napakarami nilang mga lupain doon na pinamigay na lang nila sa mga kamag-anak at sa mga kabaryo, mga kababayan. Na pag tinatanong ko nga sino-sino ba yung mga pinagbigyan? Hindi na namin basta kung sino nakatira doon o pinasukat at sige, inyo na yan. So, sa madaling salita, mahirap sabihin na magnanakaw yung tao na saksakan ng yaman. Baka nga tayo pabigyan pagka-limbawan. Kaya lang, yun nga, masyadong mabilis maghusga ang mga tao dahil wala silang kaalaman doon sa buhay na mag-asawang Mike at saka Gloria Arroyo. Thank you, sir. Salamat. Luna para kay BGMA. Okay? Of course, ang ating champion ng honest elections, Congressman Benjo. Go. Thank you. Thank you, Kalakay. Nung sa JCOC hearing pala, meron kami isang a little victory that we were able to obtain. Napilitan ng COMELEC na mag-approve na ipa-open yung CF cards. So, papadala ko namin yung sulat namin ngayon, requesting for examination of the CF cards in 10 precincts in Visayas, Luzon, and Mindanao. Last 10 in Metro Manila. We will try to prove dalawang importanteng bagay. Unang-una, ang PCOS machines actually will set its date and time to 8 plus GMT. So on the day of the elections, nagsisynchronize actually ang PCOS to the actual date and time. So nung sinabi mo ni Atienza na meron akong resulta dito na dated April 23, ibig mong sabihin, it was really printed on April 23 sa PCOS. Hindi ho ibang oras o ibang araw. Because the PCOS actually sets its date and time to plus 8 GMT. On the other hand, we will also try to prove na yung sensor state ng PCOS, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PSDB, and PSDSB, actually nagto-turn off at nagto-turn on at different times. Kasi pag naka-turn off ang sensor, kahit naka-shade ka, kung ang sensor off, wala mababasa. Oo. Ito yun. The sensor turns on and off at certain times during the elections. So we will try to prove this. Kung makita natin yung SIM cards, we will be able to validate our findings. So that we can finally put a stop to this thing. Where are you going to prove it, Kong? Where? Papadala ko namin yung sulat ngayon, sir. Saan? Sa COMELEC. Sa COMELEC? Kasi sa COMELEC din. At pagka napatunayan totoo kayo, what good that it brings to the country? Well, it will reinforce our arguments that the PCOS cannot be used anymore.
Tama yun, tama. We cannot use the Bicos anymore because it is, at bibili ka ba ng 9.5 billion pesos? Okay. So, maraming salamat po. Thank you, Sir. Kaya, naniniwala na ako na siguro, noong pagkalawang araw ng outing, benefit, nag-turn off na yung sensor para sa mga botohan, para sa party list, para sa bilang sa party list. Wala na natagtag eh. Sabi sa kalawang araw, wala na natagtag sa boto namin eh. At last pinalabas na after that, manufactured votes na yun. Oo nga. Sige. Ma'am Daisy, thank you. I'm calling on all the Filipinos. At the moment, nasa mga barangay kami, nag-explain kami kung ano ang jury system. Sa June, pag nagsimula na ang university, kailangan namin ang operation ng mga student organizations. Doon kami mag-hold ng mga symposium. Kung interesado sila, just contact us. Ano namin, philippinejuri.com. Tulungan nyo naman kami para naman sa ating bayan ito. Hindi ako magrarami ng for election. And lastly, wala akong party list. Lastly, ang sabi nga ni President Noy, kung walang corrupt, walang mahirap. Ang sabi ko naman, kung ang gobyerno ang corrupt, lahat tayo maghihirap. Maraming salamat. Thank you. And not all, sa lahat po natin siya magpahinabi at sa natin walang lahat ng mga komisaris ng Liga na nandito. Again, maraming salamat po sa iyong presensya. Until next Wednesday, ating po gulang broadcasting po. Thank you. Maraming salamat po. Sasagutin mo yung sinabi ni Tay, bakit hindi tayo kapagkis ng gusto nila. Sa pagpapatuloy, sa ating pagpapatuloy, sa UP kasi ang sistema na gusto nila nag-iral sa una, ang civil graduate ang posisyon ng pala yung mga college graduate yan lang. Ito naman sa principal by jury system, kapareho ng Amerika, 18 years old and above. Diba? Able to read and write. Yun na natin requirements ko. Kailangan na magiging degree holder ka. Kasi ginagamit na rin sa organization ay sinipatido common ng isang pagkakalimutan. Yan ang mas importante kung nawawala sa atin. Pag kayo mga pinag-aralan, magaling yan sa magpalusot. Wala sa kalasip-isip ang doon. So yun ang malaking pagkakaiba. Kaya kasi ito ang system natin. Walang iwanan. Kumbaga, ang simple na ng prinsipyo. Sa demokrasya, lahat ng Pilipino soberanya. Kasi sa Liga Pinas, nakalagay yan, the sovereign Filipino people. Wala sa bali yun na kailangan ito ay college graduate para maging sovereign. Ngayon, i-disenfranchise mo yung hindi tapos mag-govern. Demokrasya yun. Thank you. Salamat, Tolkit. Sa iyong kaliwan. Ayun na.